Di po ba ang PAOK, kailangan pa nilang ng warrant, search warrant para makapasok? Ang LGU pa po kaya? PAOK is a national government? Ano natin, hindi na natin debatihan yan, Mayor, no? Basta sinasabi ko lang sa'yo, kung ako yung nasa position mata kong Mayor dyan, before, na hindi pa off-limits ngayon dyan, sigurado makakapasok ako dyan. May we request an ocular inspection para makita nyo po yung sinasabi namin na bakit hindi kami makapasok at bakit ang PAGCOR sila nakakapasok everyday o weekly para po mas maging clear kung nandun po tayo sa area. May we request an ocular inspection? Kasi po, Your Honor, ang situation nung area po, hindi katulad ng regular situation lamang. Wala kaming exit, entry-exit to Porac. Ang entry-exit niya sa Angeles, kaya malaking bagay po ito. Kasi sinasabi po nung sa interview ni Chairman Altenco na 1,000 Chinese ang in and out sa bayan namin pero hindi namin alam. Ang totoo po, hindi namin alam dahil hindi po sila nag-in and out sa Porac. Wait lang. PD, kasi nagre-request ng ocular inspection. Nasa ano pa ba ng ano yan? May ano ba yan? Off-limits ba yan? Kasi may undergoing ano yan eh. Yes, sir. It is a crime scene eh. Yes, sir. It is a crime scene. Authorized lang po ngayon, sir, is nasa perimeter doon si SAP, sir. So yung ating mga local police, sir, andun lang po, sir, sa gate. We are not authorized to... Diyan merong, it's a crime scene kasi. Hindi na talaga pwede silang pumasok kasi may nangyari na eh. Yes, saka sir. may mawala dyan, hindi na pwede yung authority ni Mayor Yes, King. po, Dapat yes, before po. pa. Before na it's a crime scene. We cannot readily enter the area because... Your Honor, talagang hindi ka po makakapasok doon. Sabi, hindi ka talaga makakapasok. Sana ganito po na lang. maintindihan niyo po kami. Ito lang ang sasabihin ko sa'yo. Jing. Naging mayor ako, pag ako naging mayor yan, makakapasok ako dyan. Jing, wala naman Ganun pala lang kasi yan. wala naman pala sa policy ng PAGCOR yung gano'n. Ang nangyari, may lapses sila kasi dapat tinanong muna yung PAGCOR kung talaga bang hindi allow ang LGU, di ba? At ang problema nito kay Mayor Jing, never kang magsasalita na hindi ka makapasok. Bawal yon. Lahat, ikaw ang boss, ikaw ang pinakamataas dyan sa bayan mo. Huwag mong sasabihin hindi ka pwedeng pumasok. Sana, tinanong mo yung PAGCOR, talaga bang ganito? Ako ang mayor, hindi ako pwedeng pumasok dito sa operation ng Pogo? Pero hindi ka nag-coordinate sa kanila eh. Nasa katang-isip mo lang. Katang-isip mo lang yun. Dapat nagkipag-coordinate ka sa PAGCOR. Di ba, PAGCOR? Meron ba kayong policy na bawal mag-istorbo ang LGU? Wala po, ma'am. Wala. Open sila. Ayun, Jing. Saan mo nakuha yung katang-isip mo na bawal pumasok dahil PAGCOR lang ang pwede? Saan mo nakuha yung... Di po ba ang PAOK, kailangan pa nilang ng warrant, search warrant para makapasok? Ang LGU pa po kaya? PAOK is a national government? Ano natin, hindi na natin debatihan yan, Mayor, no? Basta sinasabi ko lang sa'yo, kung ako yung nasa position mata kong mayor dyan, before, na hindi pa off-limits ngayon dyan, sigurado makakapasok ako dyan. No? With the exercise of the powers granted in me by law, makakapasok ako dyan. Makakapag-conduct ako ng inspection dyan. Especially, hindi naman sakop ng... Di po ba we tried nung joint inspection namin, sabi ko nga sa'yo, hindi po kami pinapasok? Sabi ko nga sa'yo, Mayor Jing, no? Kung ako yung nasa position mo, no, hindi ako magre-rely dun sa website. Kukuhanan ko ng certificate of gaming license issued by PAGCOR bago ko issuean ng gaming license yan. Papa-inspectionan ko. No? At kapag walang yan, hindi man makakapagbukas yan. Tsaka, Attorney June, si immigration, si Jing, okay, isa pinayagan ng PAGCOR. May intel report na yung PNP kay Mayor Kapil. Si Mayor Kapil dapat nakipag-coordinate sa immigration. Kasi ang immigration, lulusob at lulub siya without PAGCOR, di ba? Kasi may legal activities yung binigay nyo ng visa, di ba? So Mayor Jing, kung nakipag-coordinate ka sa immigration, may mga illegal activities yung 800 na empleyado niyang Pogo na yan. Walang problema yon. Sasamahan ka ng immigration. Kasi may intel report ka na, may legal activities doon sa Pogo Hub mo, sa Porac. Ang inisip mo, bawal dahil yung PAGCOR. Pero yung immigration, mayroon silang right na lusubin, i-raid, di ba? Immigration. Meron kayong karapatan. Pag may report, pwede nyong lusubin yung mga working visa ng mga foreigner, di ba?
Yes po. O, yan. Iko-cross-check po namin and then May kasama kayong law enforcer. magki-case build up and then mission order issued by the commissioner. In case po na yung establishment is licensed by PAGCOR, makikipag-coordinate po kami sa kanila. At ang isa po kasing gusto namin bigyang diin dito, na ang lisensya po na ini-issue ng PAGCOR ay site-specific, very specific. So, nung in-issue po noong 2019 yung lisensya ni Lucky South. Ito po ay sa Thai Court, Pulong Maba, Santa Cruz, Porac, Pampanga, Philippines. And if ma-check nyo po sa Google at sa iba pang mga sources, ito lamang po ang nag-exist na building at the time na inisyo po yung lisensya. Ilan ang building? Isa lang po. Isa lang. Isa lang Yun po. lang ang requirements doon. Yun lang po ang in-apply nila. So, bigyan ko po kayo ng ibang halimbawa. Halimbawa po, nag-apply ang isang company A at in-apply niya lang po ang second, third, and fourth floor. Hindi po siya pwedeng mag-operate sa first floor. Hindi rin po siya pwedeng mag-operate sa fifth floor. Illegal po yun. Ganon din po dito sa sitwasyon ni Lucky South 99. Sa Thai Court lang po siya lisensyado ng PAGCOR. Kung magdadagdag ka ng isang building kahit katabi ng Thai Court, kailangan mong magbayad ng additional. But Lucky South did not apply for any additional building inside the compound. Hindi po namin lisensyado ang any of the 46 buildings na nandun sa loob ng compound. Kaya po, I think maririnig nyo po sa balita, sinasabi po ng PAGCOR na hindi po namin lisensyado yung na-read na location. And kahit po i-check nyo ngayon, yung Thai Court ay hindi po na-cover nung pinasok ng ating mga otoridad. So ito po yung gusto naming bigyan diin at linawin tungkol dun sa lisensya na na-issue ni Lucky South 99. Pero PAGCOR, okay, yun lang ang binigay niyong license. Ang PAGCOR ba, hindi kayo nag-inspection? Bakit lumobo ng lumobo? Naging 46 buildings ang nakatayo doon? Hindi niyo ba naisip na pinopront niya yon, yung binigay yung license sa kanya, yung isang building lang noon, tapos lumobo ng lumobo, naging 44 buildings, ang allow lang pala na license nyo ay isa lang? Na-overlook niyo ba yon? Hindi niyo ba tinatanong na, hindi niyo ba naisip, pinront lang itong license nyo na to for this building, tapos ginawa niya lahat, ang 46 buildings, hindi na-overlook nyo ba yon? I think, ma'am, hindi po namin na-overlook. Kasi po, lilinawin po namin as a regulator, a regulatory body, ang meron po kaming jurisdiction sa mga licensed entities po namin. Kung saan, yun po yung mga nag-apply at nabigyan po ng lisensya ng PAGCOR. Ngayon po, kung meron pong mga illegal or hindi po pasok sa regulatory powers ng PAGCOR, sakop na po siya ng law enforcement agencies natin. Ganun pa man, meron pong mga na-obserbahan po yung monitoring team po natin na noong 2022 po na meron silang nakitang lumalaki na po yung buildings doon. Pero hindi po sila doon nakapasok dahil nga po hindi po ito covered ng regulatory power ng PAGCOR. Pero PAGCOR, ginagamit sa illegal yung other buildings. Pinopront nila yung POGO. Ang akala ng LGU, POGO pa rin. So sana dapat, pagka ganon, kiniklear nyo sa LGU. O LGU, inspection na nyo na other buildings. Ang binigyan lang namin ng license, ito lang isa. Hindi ba kayo ganon? Na, okay, ito lang ang jurisdiction nyo, ito lang mayroong permit, itong building na to. Tapos lumolobo na lahat yung mga buildings. Tapos, hindi ko alam kung sino nakakaalam sa LGU, bakit maraming mga pinapasok na mga gadget, mga cellphone, mga computer, pinupuno the other buildings na naka-ano sa POGO operation. Ano ang nangyari? Bakit nagkaganon bakit nangyari yon? Bakit nangyari yon? Ang sinasabi sa LGU, POGO operation kami, POGO operation kami. PAGCOR, anong lapses nyo doon? Huwag nyo namang ibintang lahat sa LGU, sa amin, kasi hindi nyo kami ni-briefing. Ano ba yung POGO? Paano ba ino-operate ang POGO? Ano ba ang talagang role ng POGO sa amin? Kasi, nakita nyo na, okay, PAGCOR, nakita nyo na naggagawa sila ng maraming building. Ano ngayon ang inaksyon nyo doon sa business license na binigay ninyo sa kanila ng 2020, 22, 23? Hindi ba kayo naging aware doon na the same equipment, the same gadget, yun ang pinapasok doon sa other buildings? Hindi nyo ba, anong ginawa nyo sa license? Hindi nyo ba kinancel nung nakita nyong parang maabuso na sila, ginagawang front itong license nyo sa isang building? Hindi nyo na-realize yun? Makalimutan ko lang. Can we be furnished copies of the report
yung monitoring report ng inspection team nyo, no? Can we be furnished? Yes, sir. Yes, ma'am. Kasi very relevant kasi yung report, no? And can we know also if that report of an alleged expansion of the operations of Lucky South 99 na na-notice nila na para lumolobo, did you furnish the LGU a copy of Pinarnish niya yung that LGU. report or any law enforcement agency for that matter? The exact report po was not furnished po to the LGU and the law enforcement. However po, we have issued certification to various Philippine National Police offices requesting for certification regarding Whirlwind Corporation, Lucky South 99 Outsourcing Incorporated, and 2 individuals po that they are verifying to be connected with these operations po. Anong inaksyon na binigay niyo nung kinapiparnish niyo sila? Anong inaksyon But nila? none of those reports Agency. or requests for verification, wala kayong request na ginawa sa local government unit. Sa LGU. Wala From the kayong LGU, binigay. either from the municipality or from the provincial government. Tama? Yes, sir. Bakit hindi niyo binigyan ng... Pwede pong makahingi ng kopya. na hindi binigyan ng LGU ng Yes, kopya? ma'am. Opo, Nay. Because we want to know so that we can know kung ano pa yung mga coordination na pwede po namin gawin, no? So that kung meron po mga lapses na ganon, with the local government units will know, we could have coordination meeting with you through the DILG siguro, so that we know what are the roles and responsibilities, no? And Umani naman ito ng iba't ibang reaksyon mula sa ating mga netizens. Ayon kay Chef Sherwin, obviously, kasabwat si Mayor, dalhin na yan sa Senado, ikulong kasama si Guo. Pahayag naman ni Wina de Castro, kumita ang mayor ng Porac sa mga building at pogo, kaya naging bulag si Mayor. At ito naman ang saloobin mula sa ating kababayan na si Bonifacio Victor, yan ang mahirap pag yung mga mayor at officials ay hindi alam yung powers at authority nila. Mga kababayan, feel free to comment below para maglabas ng saloobin sa balitang ito.